May kasabihang maraming namatay sa maling akala at madalas tayong napapahamak dahil sa ating pagiging uto-uto at nagpapadala sa panlabas na anyo ng ibang tao. Mas makakabuti pa rin na buksan natin ang ating mga mata at kaisipan ukol sa mga bagay-bagay na makakapagdulot sa atin ng panganib. Isang mapagpalang araw sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga taga-subaybay. Ako po si Eduardo, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan naming magkakaibigan noong pumunta kami sa bahay ng babaeng nililigawan ng kaibigan ko. Bukod pa doon, ay isasalaysay ko din po ang iba ko pang naging karanasan sa mga aswang gamit ang sagradong langis ni Lolo Pedro. Mga ilang dekada na rin ang nakakaraan noong mangyari ang nakakapangilabot naming karanasan. Kahit kailan ay hinding-hindi ko iyon makakalimutan hanggang sa kamatayan. Nakatira ako sa baryo sa gawing Samar at paminsan-minsan ay sumasama ako sa panggagamot ni Lolo Pedro sa aming mga kanayon. Marami na akong natutunan sa paghihilot, gayon din sa pagtataboy ng mga masasamang espiritu. Kaya naman, ako ang paboritong apo ni Lolo Pedro at kasama niya palagi kahit saan man siya pumunta. Nung nasa kaligitnaan ako ng pag-aaral sa sekundarya ay binigyan niya ako ng sagradong langis na nasa loob ng isang butilya. Binubuo iyon ng ugat at katawan ng punong kahoy at dinikdik na mga halamang gamot. May bentisyon din ang langis sa simbahan kaya epektibo iyong ipanggamot sa mga nayanggawa, sinapian ng demonyo at mga pampatay sa mga aswang. Nabanggit niya sa akin na kapag may aswang sa paligid ay siguradong aapaw ang langis at kapag nadampian nito ang balat o sariwang sugat ng aswang ay siguradong masusunog ang mga balat nito. Iningatan ko ang sagradong langis. Kabilin-bilin na ni Lolo Pedro ay huwag ko iyong ipagyayabang at gagamitin sa mga walang kwentang bagay upang mapanatili ko ang bisa nun. Ayaw manirahan ni Lolo Pedro sa aming bahay sapagkat baka makasagabal lamang ang panggagamot niya sa mga may sakit. Kaya mas pinili niyang manirahan malayo sa aming bahay at tumira sa isang maliit na kubo. Isang araw, wala na kaming pasok at namasyal kami sa bayan ni Nelson sa bayan. Nabanggit niya sa akin na meron siyang nililigawan na ang pangalan ay Celia at nakatira ito sa may bahaging kakahuyan. Balak sana niyang magpasama sa akin sa mga susunod na araw. Tinanong ko siya kung saan niya nakilala at gaano nakatagal na magkakilala silang dalawa. Base sa tugon niya, ay nagkakilala sila ni Celia sa liwasan sa bayan at may 2 linggo na rin silang magkakilala. Nangako siyang aakyat ng ligaw dito pero hindi pa niya iyon magawa sapagkat ayaw niyang pumunta ng mag-isa sa may kakahuyan. At naduduwag siyang abutin ng gabi sa daan. Napatawa ako ng malakas at napahawak sa aking tiyan. Hindi ko sukat akalaing napakaduwag pala niya samantalang napakalakas ng loob niyang mangligaw. Medyo naasar sa akin si Nelson at gusto niya na akong iwanan sa paglalakad. Pero pinigilan ko siya at pumayag na akong sumama sa kanya sa may kakahuyan kapag medyo lumuwag na ang mga gawain namin sa paaralan at wala na kaming tambak na proyekto at gawaing bahay. Natuwa si Nelson at bumalik ang kanyang sigla. Kung ano-ano pang napagkwentuhan namin noong araw na yon bago kami umuwi sa aming mga bahay. Sa totoo lang, Mr. Narrator, mahilig maninggalang pugad si Nelson at sinasama niya ako sa mga nililigawan niyang babae. Mas marami siyang naging kasintahan kaysa sa akin sapagkat mapili ako sa babae. Madalas ay naaakit ako sa mga mistisa, matatangkad at magaganda ang hubog ng katawan, gayon din sa mababait at malalambing. Wala akong magustuhan sa mga kaklase kong babae, kahit na may mangilan-ngilang na sumusulat sa akin at nagtatapat ng kanilang damdamin. At hindi ko magawang suklian
ang kanilang pagtingin. Nagpatuloy lamang ako sa pag-aaral at pakikipagkaibigan kay Nelson. Humanap kami ng tiyempo kung kailan kami makakapunta sa may kakahuyan ng medyo maaga upang hindi kami abutan ng gabi. Eksaktong sumapit ang araw ng Biyernes, ganap ng 2:00 ng hapon, ay nawalan na kami ng pasok sa paaralan sa kadahilan ng nagkaroon ng biglaang pagpupulong ang mga guro. Kaya pinauwi na ang mga estudyante. Iyon na ang tamang pagkakataon upang makapunta kami sa may kakahuyan ni Nelson. Mabilis kaming gumayak at umalis sa paaralan. Sumakay kami sa tricycle pero bumaba din kami sa may bahaging kakahuyan. Mag-aalas 5 pa din nang makarating kami sa bakuran ng bahay ng nililigawan ni Nelson. Hindi ko malaman kung bakit sa gawing kakahuyan pa nakatira ang kanyang nililigawan. Nangingilabot ako sa mga ganoong lugar sapagkat karamihan sa mga kakahuyan ay pugad ng mga aswang o di kaya lugar kung saan natatagpuan ang mga taong pinapatay ng mga bandido o mga rebelde base sa mga naririnig ko sa mga programa sa radyo. Bumungad siya sa amin sa labas ng bahay at nakita ko na mistisa at natural ang kanyang simpleng kagandahan. Binigyan siya ng mga sampagitan ni Nelson na napitas niya sa labas ng aming paaralan. Ngumiti at nagpasalamat si Norma at pinapasok niya kami sa loob ng bahay. May nakita kaming dalagang nakaupo sa mesa. At tumayo siya noong makita kaming dalawa. Bumati kami sa kanya at tumugon din siya sa amin. Sa unang pagkakataon ay nahumaling ako sa kagandahan ng babae. Mas matangkad, mas bata at mas maganda siya kumpara kay Norma. Medyo malaman at maganda ang hubog ng kanyang katawan. Iyon lahat ang hinahanap ko sa isang babae. Inakala namin ni Nelson na nakababatang kapatid ni Norma ang babae. Pero napahiya kami noong ipakilala siya ni Norma bilang ang kanyang ina na si Aling Melissa. At nasa 50 mahigit na pala ang kanyang edad. Gulat na gulat kami ni Nelson at hindi kami makapaniwala na napakabatang pagmasdan ng kaanyuan ng kanyang ina. Biyuda na pala ito at matagal nang walang asawa. Magtatangka pa sana kami magmano ni Nelson, subalit sinaway kami ni Aling Melissa. Pabiro pa niyang sinabi sa aming ayaw niyang magpamano sapagkat ayaw niyang tumanda kaagad. Napangiti ako at naglakas loob akong magtanong dito kung pwede akong manligaw. Hinampas niya ako sa balikat pero hindi naman iyon malakas, saka siya humalakhak. Doon ay naramdaman ko na madali ko siyang mapapaibig dahil mabilis siyang mapatawa sa mga estilo ng mga biro ko. Napatanong si Nelson kung paano nila napapanatili ang ganoong kutis samantalang nasa matandang edad na ang ina ni Norma. Tumugon si Norma at nabanggit na may lahi silang Kastila at posibleng ganoon talaga ang kanilang kutis na namana nila sa kanilang angkan. Ipinaliwanag niya sa aming sila lamang na mag-ina ang nagsosulong naninirahan sa kakahuyan. Kaso ay may naapakan akong upos ng sigarilyo sa tagiliran ng upuan. Napaisip ako kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi, pero hindi ko pinansin iyon sapagkat nakafocus ang aking isip sa kanyang ina. Panay ang pagsulyap nito sa akin habang naghahanda ng mga pagkain sa mesa. Malalagkit ang tingin, parang nang aakit. Makahulugan ang mga tingin nito at parang nangungusap ang mga mata. Naisip ko na nasa loob pala ang kulo nito at magagawa talaga niyang makipaglandian sa akin. Wala namang kaso sa akin iyon dahil interesado ako sa kanya at kung bibigyan ng pagkakataon na may mangyari sa amin ay lubos ko yung kakatuwa. Kung ano-anong kamunduhan ang naiisip ko habang sinusulyapan ko ang kanyang katawan. Mukhang gumagana ang kapilyuhan ko noong mga sandaling yun. Nagbubulungan pa kami ni Nelson na mukhang interesado sa akin si Aling Melissa. Kita ang pagsulyap nito sa akin
at hindi mawala-wala ang ngiti sa kanyang mga labi. Sa loob ko ay kinikilig ako at siguradong kung magpupursigi ako sa panliligaw at panlalambing sa kanya ay tiyak na bibigyan niya ako ng espesyal na atensyon at mahuhulog ang loob niya sa akin. Nabanggit sa akin ni Nelson na maswerte ako kung magiging kasingtahan ko ito, sapagkat makakatikim ako ng luto ng Diyos, lalo pat mukha itong bata. Nagkahagik-gikan pa kaming dalawa. Kung ano-anong imahinasyon ang nabubuo sa isip ko habang pinagmamasdan ko ang kagandahan ni Aling Melissa. Nagtataka ako kung bakit sa tagal ng panahon ay wala itong nakukuhang panibagong asawa, samantalang napakaganda niya at siguradong kahit mayamang lalaki ay pwedeng mahumaling sa kanya. Hindi napabagay sa lugar na iyon ang kanyang kagandahan. Kutis mayaman silang mag-ina pero nagtitiis silang nakatira sa maliit na bahay at gawing kakahuyan pa. Kung makakatuluyan ko man si Aling Melissa ay magiging maganda at gwapo ang aming lahi. Wala akong pakialam kung malaki ang agwat ng aming edad at kung pares man kaming mahirap. Naisip ko na mas angat ang kagandahan ni Aling Melissa kaysa kay Norma. Nagtataka ako kung bakit hindi ang ina ang niligawan ni Nelson. Kitang-kita naman ang kanilang kaibahan. Maya-maya, natigil ang aming usapan nang marinig namin ang tinig ni Norma. Niyaya niya na kaming sumalo sa hapunan. Doon ay kumalamang tiyan ko sapagkat naamoy ko ang masarap na ulam sa hapagkainan. Masayang-masaya ako at biglang lumakas ang pananabik ko noong himasin ako sa balikat ni Aling Melissa. Pakiramdam ko pa ay nag-init ang aking buong katawan. Kaso ay naalarma ako noong umupo ako sa kahoy na upuan katabi ni Nelson at naramdaman ko na umalog ang botilyang may sagradong langis mula sa aking bulsa. Saglit akong tumayo at nagtungo sa may sala kung saan ko pilit na inilabas ang botilya. Abala naman sa pagkukwentuhan sina Nelson at mag-ina, kaya wala sa akin ang kanilang atensyon. Nakita ko na umaapaw ang langis mula sa botilya. Kumuha ako ng puting panyo at tinakpan ko ang botilya saka ko nilagay sa loob ng baga. Medyo napaso pa ako sapagkat mainit ang langis. Aksidente ko pang naihaplas iyon sa aking dalawang mata bago ako tinawag ni Nelson. Amoy langis ako kaya kumuha ako ng bimpo mula sa aking bag at pinahid ko ang langis mula sa aking kamay. Pagkatapos nun ay bumalik na ako sa hapagkainan. Medyo naaamoy pa ako ni Nelson at pabulong siyang nagtanong kung bakit amoy langis ako. Sasagot na sana ako kaso inabutan ako ng kanin at ulam ni Norma. Samantalang panay ang pagpapaganda sa akin ni Aling Melissa, kaya lalo akong nasabik sa kanya at pakiramdam ko pa ay nagising ang aking pagkalalaki. Walang ano-ano ay napakisap mata ko at nagimbal mula sa aking kinauupuan. Hindi ko magawang isubo ang pagkain, balak ko sanang kainin. Napagmasdan ko mula sa aking katapat ang isang matandang babae na mapuputi ang mga buhok. Mapupula at nanlilisik ang mga mata. Kulubot ang balat na laylay ang mga laman. Hindi pala isang maganda, sariwa at bata si Aling Melissa. Napakatanda na pala ng itsura nito at isa pa sa ikinagulat ko ay nagtataglay ito ng balahibo at matutulis na mga kuko na animoy kuko ng mabangis na hayop sa kagubatan. Tinapik-tapik pa niya ang mesa gamit ang kanyang matutulis na kuko. Nangilabot ako lalo noong ngumiti si Aling Melissa at nakita ko ang kanyang maiitim at nabubulok na mga ngipin. Balak pa sana niya akong hawakan pero umatras ako at kunwari ay kinuha ko ang isang basong tubig. Ngumiti ako sa kanya at hindi nagpahalatang kinakabahan sa mga nakikita ko. Bukod sa kanya ay napalingon ako kay Norma na sinusubuan sa pagkain si Nelson. Nakita ko na may mangilan-ngilan na rin puting buhok si Norma at talaga namang nangungulubot na din ang kanyang balat. Niloko nila kaming mag-ina. Kung iisipin ay
Mukha na silang matatandang hukluban. Hindi ako sumigaw bagkus ay nagdahilan ako na magtutungo sa may palikuran at niyaya ko pa si Nelson na tumayo para samahan ako. Hindi pa sana siya sasama kung hindi ko pa siya pinagtaasan ng boses. Nabanggit ko sa kanya na kinakailangan niya akong masamahan at siguradong madilim sa may gawing palikuran. Doon pa lang siya pumayag at itinuro sa akin ni Norma ang daan patungo sa palikuran. Dali-dali kong kinuha ang aming mga dalang bag at hinila palabas ng bahay si Nelson. Bahagya kaming humakbang palayo sa bahay at saka ko sinabi sa kanya ang lahat. Ayaw niyang maniwala sa akin at balak pa niyang bumalik sa loob pero kinuha ko mula sa bag ang sagradong langis at hinaplas sa kanyang mga mata. May kabahuan ang langis at napamura siya sa sobrang init sa hatid ng langis. Maya-maya ay narinig ko ang tinig ni Norma at pinabalik niya kami sa loob ng bahay. Pagkatingin sa kanya ni Nelson ay napasigaw ito. Marahil ay nakita na niya ang tunay nitong anyo. Sinabihan ko siyang tumakbo pero noong akmang tatakas na kami ay nasundan kami ni Norma at mabilis siyang nag-anyo bilang aswang. Kinuha ko mula sa bag ang sagradong langis pagkatapos ay isinaboy ko kay Norma. At hustong tinamaan siya sa kanyang pisngi at leeg. Umangil siya at huminga ng malalim na parabang nahihirapan. Pinagmumura ko pa siya at sinabing nilinlang nila kaming mag-ina. Ang lakas ng loob nilang atakihin kami. Mabuti na lamang at hindi kami nagpadala sa kanilang patibong. Kung hindi ay baka isinahog na kami ni Nelson sa pagkain. Matapos kong magsalita ay binilisan pa namin ni Nelson ang aming pagtakbo. Humihingal kaming nakalayo sa kagubatan at hustong may napadaang tricycle sa aming harapan. Huminto ang driver at kaagad kaming sumakay. Malaki ang panghihinayang ni Nelson sapagkat inakala niyang maganda at mabait si Norma. Kahit ako ay nanghihinayang din, inakala ko na may mangyayari sa amin ni Aling Melissa pero hindi pala iyon mangyayari. Hindi kami kaagad umuwi sa aming bahay. Bagkus ay dumiretso kami sa bahay ni Lolo Pedro. At pinaliwanag namin sa kanya ang lahat ng mga naganap. Matagal na tumawa ng malakas si Lolo Pedro at talagang nahiya at nanliit kami sa aming mga sarili. Sinabi niya sa amin walang magandang naidudulot ang kamanyakan at pagnanasa sa isang babae. Napailing na lamang siya habang binibigyan ng makabuhay si Nelson at orasyon bilang proteksyon niya kung sakali man na balikan siya ni Norma. Nagpasalamat kaming magkaibigan at pagkatapos ay umuwi na kami sa aming bahay. Simula noong araw na iyon ay hindi na nagtangkang umakyat ng ligaw si Nelson kay Norma at ibinaon na lamang niya sa limot ang lahat ng paghanga niya sa dalaga. Ako naman ay naging pihikan na din sa mga babae at naisip ko na tumulong na muna kay Lolo Pedro sa kanyang panggagamot habang isinasabay ko ang pag-aaral sa paaralan. May mga pagkakataon na pagkukwentuhan pa namin ni Nelson ang tungkol kay Norma pero bahagi na lamang siya ng aming nakaraan. May bago na namang nililigawan si Nelson at sa pagkakataong yun ay anak pa ng barangay tanod ang kanyang napusuan. Malakas talaga ang loob niya at sinuportahan ko na lang siya kahit hindi ako sigurado na sasagutin siya nito sapagkat medyo nakakaangat sa buhay ang dalagita. May mga gabi na isinasama niya ako sa pag-akyat ng panliligaw at talagang nahihiya ako sapagkat may mga kaya din pala ang iba pang manliligaw nito. Inakala pa ni Nelson na dihado siya at walang pag-asa pero tila naghimala ang langit. Dahil nagtapat sa kanya si Dahlia. Ilang buwan ay naging magkasintahan sila. Hindi naman ako naiinggit pero naisip ko na baka kay Dahlia magiging matino si Nelson. Bukod sa may katapangan si Dahlia ay silosa pa ito. Madalas siyang pinagbabawalang mag-inom kung saan-saan. Pwera na lamang kung kaming mga kabarkada niya ang kanyang mga kasama. Sa awa ng Diyos ay tumagal ang kanilang relasyon kahit madalas silang parang mga aso at pusa. Nagpatuloy naman ako sa pag-aaral ng panggagamot
noong kasama ko si Lolo Pedro. Nadiskubre ko pa na bukod pala sa aswang ay mabisa din sa pagpapalipad hangin at pangungulam pati sa usog ang sagradong langis. Minsan umuwi sa bahay ang aking ina na malalamig ang mga kamay at paa. Nagsusuka siya at mabigat ang katawan. Hinawakan ni Lolo Pedro ang mga palad niya at nasabing nausog ito kaya binulungan niya ito ng orasyon at hinaplasan ng sagradong langis. Maya-maya ay bumuti ang pakiramdam ng nanay ko at hindi na niya kailangang magpalaway sa mga taong nakasalamuha niya. Bukod sa insidenteng iyon ay nakita ko pa ang iba pang bisa nito noong maisama ako ni Lolo Pedro sa isang lamay. Pumunta siya sa lamay ng anak ng kanyang kumpare at napag-alaman niya na ang sanhi ng kamatayan nito ay pangungulam. Malaki ang galit ng babae sa kanyang anak na lalaki na si Danny sapagkat nakipagbalikan ito sa dati nitong nobya na si Constancia at hiniwalayan nito ang babae. Nadamay pa ang mga kapatid na lalaki at inisip na sinusulsulan ng mga kapatid kaya pati sila ay kinulam. Nakita namin ni Lolo Pedro ang dalawang kapatid ng namatay na binata na halos namayat at namimilipit sa sakit ng tiyan habang inaapoy ng lagnat. Pinakuha ni Lolo Pedro ng 2 basong tubig ang kanyang kumpare at pagkatapos ay dinasalan niya iyon at pinainom sa 2 magkapatid. Medyo humupa na ang kanilang lagnat pero patuloy pa rin ang pagsakit ng kanilang mga tiyan kung kaya't humingi sa akin ng kaunting langis si Lolo Pedro at inihaplas sa tiyan ng magkapatid saka siya umusal ng orasyon. Wala pang ilang minuto ay tumigil na ang pagsakit ng kanilang tiyan. Parang may kung anong mahika ang orasyon ni Lolo Pedro at ganoon na lamang kabilis na napawi ang sakit na nararamdaman ng magkapatid. Kumuha ng kandilang sindi si Lolo Pedro at umusal siya pagkatapos ay ipinatak ang kandila sa palangganang may tubig kasabay ang malakas na pagsambit ng mga kataga. Matagal ang naging ritual at makalipas ang ilang sandali ay bumalik sa normal na kulay ang mga balat ng magkapatid. Nakatulog sila ng mahimbing at nabanggit ni Lolo Pedro sa kanyang kumpare na pinahihirapan niya si Olivia, ang babaeng kumukulam sa kanyang mga anak at bago nito tinanggal ang kulam. Kung hindi pa pinakitaan ni Lolo Pedro ng kanyang tapang at kapangyarihan ang mangkukulam, ay hindi nito tatanggalin ang kulam. Naikwento din ng kumpare ni Lolo Pedro na may kasamaan ng ugali si Olivia nung magkasintahan pa sila ni Danny. Sobrang silosa, makasarili at hindi marunong makisama sa mga kapatid ni Danny, kaya nawalan ito ng gana at nakipaghiwalay kay Olivia. Kaya lalong umigting ang galit nito sa binata. Maya-maya ay nagpasalamat na ang kumpare ni Lolo Pedro sa pagliligtas nito sa buhay ng kanyang mga anak. Simula noon ay walang makapagtangkang gumawa ng masama kay Lolo Pedro. Hanga ako sa katapangan niya. Ultimo mga mababalasik na mga mangkukulam mataswang ay kayang-kaya niyang itumba gamit ang kanyang mga orasyon. Hindi pa doon natatapos ang hiwaga sa panggagamot ni Lolo Pedro. Nagawi kami sa kabilang sitio kung saan meron siyang gagamuting tao na nayanggaw. Malapit na kami sa bahay ng taong aming gagamutin nang biglang may humarang sa aming lalaki na nanlilimahid sa kintab ang katawan. Mabaho ang amoy at punong-puno ng dugo ang bibiga. Nabanggit sa akin ni Lolo Pedro na bagong hawang aswang iyon at posibleng siya mismo ang aswang na nais ipagamot sa kanya. Nanlaban ng aswang kaya inutusan ako ni Lolo Pedro na sabuyan ko ng sagradong langis ang aswang. Tumalima ako at sinabuyan ko ito sa dibdib. Umangil ang aswang noong umusok ang kanyang malusog na mga dibdib. Kasabay noon ay umusal si Lolo Pedro. Biglang nanginig ang buong katawan ng aswang at bumagsak siya sa lupa habang tumitirik ang kanyang mga mata. Kumuha ng mahahabang panali si Lolo Pedro at pinagtulungan naming itali ang aswang. Maya-maya
ay nakarinig kami ng ingay sa paligid at biglang may bumulaga sa aming mag-asawa. Nagpakilala sila sa amin bilang si Mang Salazar at Aling Bebang. Sila pala ang mga magulang ni Nonoy, ang aswang na amin nakasagupa, at isa pala itong bagong Yanggawa o nahawaan ng pagiging aswang. Pinagtulungan naming buhatin si Nonoy papasok sa kanilang bahay kung saan siya ginamot ni Lolo Pedro. Nalaman namin na sa kanyang mga magulang na nakipag-inuman pala ito sa karatig sityo at noong makauwi ito sa kanilang bahay ay naging matamlay at sakitin ito. Gumaling naman siya ng ilang araw subalit naging gutumin at bugnutin at magagalitin si Nonoy. Naging mahilig din ito sa karne at ang nakakatakot pa ay kumakain ito ng buhay na hayop. Kaya naisip ng mga magulang nito na baka nahawaan siya ng pagkaaswang sa inuman. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon at ipinagtanong-tanong nila sa kanilang mga kakilala ang tungkol kay Lolo Pedro upang humingi ng tulong. Pinahiran ni Lolo Pedro ng sagradong langis ang buong katawan ni Nonoy at pagkatapos ay umusal siya ng orasyon na naging daan upang mapasuka siya at mailabas ang maitim at mabahong mutya ng aswang. Nanumbalik ang dating sigla at nawala na ang pagkaaswang ni Nonoy doon at doon ko napagtanto ang kagalingan ng sagradong langis ni Lolo Pedro. Marami pang buhay ang nabago at nailigtas ni Lolo Pedro gamit ang langis at iba pang mga halamang gamot at ugat ng punong kahoy pati orasyon. Kung tutuusin ay ituturing na bayani at tagapagligtas sa aming lugar si Lolo Pedro sa hindi matatawarang pagsiserbisyo niya sa mga tao. Sa paglipas ng mga panahon ay ganap na akong nag-aral sa kolehiyo. Napalayo ako sa aking mga magulang at nag-aral ako sa Pampanga kung saan umupa ako sa isang boarding house. Wala kaming kamag-anak sa Pampanga at maswerte lamang akong nakapasa sa entrance examination kaya ako nakapag-aral sa kolehiyo. Hindi na naman ako naging malungkot at naging sinanay ko na rin ang aking isip na kailangan kong mamuhay mag-isa para makapag-aral ako sa kolehiyo. Kailangan kong tiisin ang hirap at pagkawalay sa aking pamilya. Hindi rin naman magtatagal ay makakapagbakasyon din naman ako sa aming probinsya at makakapiling ko silang muli. Kung ilalarawan ko ang boarding house, malaki ito at malinis. Bali may 3 kwarto doon at 4 kaming umuupa. Ang katabi kong kwarto ay inuupahan ng isang estudyante na nagngangalang Bettina at ang isa pang kwarto ay inuupahan ng 2 magkapatid na lalaking empleyado na sina Martin at Leonard. Madalas kaming naiiwan sa boarding house ni Bettina sapagkat panggabi ang 2 naming kasamang magkapatid. Subalit sa tuwing sumasapit ang gabi ay madalas na lumalabas si Bettina at kung minsan ay hating gabi na siya kung makauwi. Medyo naiibahan at nawewerduhan ako kay Bettina. Hindi ko siya masyadong nakakausap. Tahimik siya pero kung minsan ay nahuhuli ko siyang matatalim kung makatingin. May ilang beses na din na kumukulo ang sagradong langis sa aking kwarto tuwing gabi na. Kaya naisip ko na baka isa siyang aswang pero wala pa akong matibay na ebidensya hanggat hindi ko siya nakikitang nagbabagong anyo bilang aswang. Dumako ang araw kung kailan nalalapit na ang Kapaskuhan. Ramdam na ramdam ko na ang lamig ng simoy ng hangin, pati ang pampamaskong awitin ng mga bata nga nangangaroling sa bawat kabahayan. Hindi pa kami noon magbabakasyon pero nakapag-leave na ang magkapatid kaya kami na lang ni Bettina ang naiwan sa boarding house. Sa totoo lang ay nasasabik na akong umuwi sa aming probinsya. Kaso ay wala naman akong magagawa kung hindi hintayin na matapos ang aming pasukan. Ang may-ari ng boarding house ay umuwi na muna sa kanyang pamilya sa Bulacan at babalik siya sa Pampanga pagkatapos ng Pasko. Ibinili niya sa amin ni Bettina ang pangangalaga sa boarding house. Kaya naman sinabihan ako ni Bettina na kung lalabas siya ng boarding house ay siguraduhing nakasarado ang kanyang silid pati ang mga pinto.
at baka makapasok ang magnanakaw. Sumunod siya sa lahat ng mga utos ko at tulad ng dati ay parang meron na naman siyang sariling mundo. Pumasok siya sa loob ng kanyang kwarto at nagbabad doon hanggang sa dumako ang hapon. Natiis naming walang imikan kaya nakaramdam ako ng pagkabagot. Pero hindi nagtagal ay medyo natatakot na ako sa loob ng boarding house. Kaya noong sumapit ang takip silim ay lumabas ako at kumain na muna sa paborito kong kainan at isinama ko ang aking mga kaibigan. Nakipagkwentuhan ako at nagpatay ng oras para malibang ang isip ko. Ayoko munang umuwi sa boarding house dahil masama ang kutob ko kay Bettina. Wala naman akong ibang mapagsusumbungan at baka isipin nilang nasisiraan ako ng ulo. Hindi ko alam kung may nararamdaman din bang kakaiba sa kanya ang may-ari ng bahay, gayon din ang magkapatid na empleyado. Pero hindi pa kailanman nagkamali ang sagradong langis. Kumukulo talaga ito kapag may aswang sa paligid. Kung pwede ko lamang sanang makausap sa telepono si Lolo Pedro, ay maisisiwalat ko sa kanya ang tungkol kay Bettina. Posibleng maging panatag ang kalooban ko at hindi ko na kailangan mag-alala. Nagpalipas ako ng oras at noong sumapit na ang alas 8 ng gabi ay saka pa lang ako umuwi sa boarding house. Pagkapasok ko sa loob ay sumulak ang nakakasulasok na amoy at napatakip ako ng aking ilong. Amoy na amoy ko ang nabubulok na karne. Nakasusuka at nakakadiri ang amoy. Pakiramdam ko ay masusuka ako sa mga oras na yon. Pumasok ako sa loob ng aking silid at napagtanto ko na nagmumula ang amoy sa kabilang kwarto. Hindi ko malaman kung anong klaseng bulok na pagkain ang dinala ni Bettina sa kanyang silid. Kaya naman lumabas ako at kumatok sa kanyang pinto at tinanong ko siya kung meron siyang dinalang pagkain sa kanyang kwarto sapagkat napakabaho nito. Hindi siya sumasagot kaya pinihit ko ang pinto. Laking gulat ko na hindi iyon nakalak kaya pinilit kong buksan ang pinto at ganun na lang ang ikinatakot ko. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Nakita ko si Bettina na nakasalampak sa sahig at may ninangasab na karne. Napupuno ng dugo ang kama pati ang kanyang buong katawan. Tinapunan niya ako ng masamang tingin at pagkatapos ay umangil siya at akmang tatayo mula sa kanyang kinauupuan. Naalerto ako at bigla kong sinarado ang pinto. Siguradong aatakihin ako at pagtatangka ang patayin na. Nagmamadali akong nagtungo sa kwarto at kinuha ko ang susi ng boarding house, pati ang wallet ko at bag, saka ako lumabas sa silid. Kamuntik na akong matukwang ni Bettina. Mabuti na lang at nakuha ko ang sagradong langis at naisaboy ko sa kanyang muka. Umangil siya at napatras habang hinahawakan at tinatakpan ang kanyang umuusok na muka. Nagmamadali akong bumaba sa hagdan at nahulog pa ako sa 5 baitang. Medyo sumakit ang likod ko pero mabilis din akong nakatayo. Binuksan ko ang pinto at inilak iyon bago ako nagmamadaling lumabas ng boarding house. Naisip ko na makitulog na muna sa bahay ni Paulo, ang aking kaibigan at kaklase. Sumakay ako sa jeep at bumaba sa tapat ng kanilang bahay. Laking pasasalamat ko at gising pa siya ng mga oras na yon. Nahihiyaman ako kaso ayokong bumalik sa boarding house at baka mapatay ako ni Bettina. Mabait naman ang ina ni Paulo at binigyan pa niya ako ng kwartong matutulugan. Hindi ko naman sinabi kay Paulo ang buong katotohanan kung bakit ako nakitulog sa kanila. Pinaikot ko siya sa kung ano-anong kathang isip na aking paliwanag. Mabilis naman niyang pinaniwalaan. Mukhang iniligtas pa rin ako ng Diyos sapagkat may telepono sa kwarto ng aking matutulugan. Tinawagan ko si Aling Doray, ang may-ari ng boarding house, at ipiniliwanag ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Inakala ko na sesermonan niya ako at hindi paniniwalaan ang mga sinasabi ko. Subalit laking gulat ko na kahit pala siya ay malaki ang hinala na aswang si Bettina. Nagpasalamat naman siya at hindi ako nasaktan.
pero nababahala siya na baka may pumasok na magnanakaw sa loob ng boarding house at nakawin ang mga gamit. Nakonsensya naman ako kaya naisip ko na baka sa susunod na araw ay may tapang na akong bumalik sa boarding house. Inisip ko na baka umalis na si Bettina lalo pat nalaman ko ang kanyang lihim. Kahit paano naman ay nakatulog ako ng maayos sa kama. Napawi ang pagod at takot ko sa buong hapon at nakaharap ko si Bettina. Sa sumunod na araw ay bumalik ako sa boarding house pero humingi ako ng tulong sa aming kapitbahay na si Aling Openg para makapasok ako sa loob ng boarding house. Ipinagtapat ko sa kanya ang buong katotohanan. Naniniwala din pala siya sa mga aswang. Maya-maya pa, pinasamahan niya ako sa kanyang panganay na anak na si Randy. Pinagpadala pa niya ito ng itak at isang maliit na supot ng asin kung sakali man na hindi pa umalis ng boarding house si Bettina at inaabangan ang pagbabalik ko. Nagpasalamat ako at magkasama kami ni Randy na pumasok sa loob ng boarding house. Napakalansa ng buong paligid at wala na doon ang presensya ni Bettina. Pumasok ako sa loob ng aking silid at nag-impake ako sa mabilisang paraan. Pagkatapos ay lumabas kami ng kwarto at nagtangka ako pumasok sa kwarto ni Bettina. Sinipa ni Randy ang pinto at tumambad ang mabaho at puno ng mantsa ng dugo ang kama, pati ang sahig. Pero wala kami natagpo ang bangkay sa loob nun. Naisip naming lumabas ng bahay at wala na talaga akong balak na bumalik sa boarding house. Isinarado kong mabuti ang lahat ng tarangkahan ng pinto at saka inihabilin kay Aling Openg ang susi ng boarding house. May natitira pa kaming 2 araw bago pa matapos ang aming klase sa paaralan. Naisip ko na makituloy na muna sa kaklase ko at pagkatapos nun ay uuwi na muna ako sa probinsya at maisangguni sa aking pamilya ang nangyari sa akin. Nagpasalamat ako kay Aling Openg bago ako sumakay sa jeep at bumalik sa bahay ni Paulo. Umuwi ako sa aming probinsya noong mga sumunod na araw. Napagtanto ko na hindi lamang pala sa mga liblib na lugar o baryo o sityo nagmumula ang mga aswang. Kahit sa mga malalaking lalawigan o syudad ay marami na rin naglipa ng mga aswang. Nasorpresa ako nang malaman na nakatira na pala si Lolo Pedro sa aking mga magulang. Pinag-uusapan pala siya ni Tatay Owen na doon naman nirahan sa aming bahay para sama-sama kaming mag-anak. Masaya ako na tumira siya sa bahay namin at doon na rin siya nang gagamot ng mga may sakit. Ipinagtapat ko sa aking mga magulang ang buong katotohanan at napagpasyahan nilang palipatin na ako ng ibang boarding house. Inakala ko na wala na dapat akong ipangamba pero nabalitaan ko kay Lolo Pedro na meron palang aswang na nangunguha ng mga bata kaya pala hindi napapaabot ng gabi ang mga batang nangangaroling sa mga bahay-bahay. Medyo alerto ang mga magulang pero may mangilan-ngilan pa rin nabibiktima ang mga bata sa aming lugar. Kaya noong makatapos ang Pasko ay nagkatulong kami ni Lolo Pedro sa paghahanap sa aswang at nagmatsyag kami tuwing gabi. May nasumpungan kaming lalaking naghihila ng kariton at nangongolekta ng mga bote at plastik pero wala naman kaming makitang kakaiba sa kanya maliban na lamang sa mga nagbabaga niyang tingin. May kung anong kilabot ang naramdaman ko buhat sa mga tingin niya. Hindi kami nakatulog ng maaga at nagmasid kami sa labas ng bahay hanggang sa sumapit ang hating gabi. Dumungaw ako sa bintana at may narinig akong batang sumisigaw sa di kalayuan. Naghanda kami ni Lolo Pedro sa paglabas namin ng bahay, dala ang itak pati ang sagradong langis. Tumakbo ang bata patungo sa bakuran ng aming bahay habang sumisigaw at humihingi ng saklolo. Napansin ko na puno ng mantsa ng dugo ang damit nito at halatang takot na takot. Pinapasok namin sa loob ng bahay ang bata at nakita namin ang isang matandang lalaki na may hila-hilang kariton.
Nanlilisik ang kanyang mga mata na lumapit sa may bakuran ng aming bahay. Napayakap sa akin ang batang paslit at paulit-ulit niyang sinasabing aswang ang matandang lalaki. Kumulo na naman ang sagradong langis sa aking bulsa, kaya napagtanto ko na nagsasabi ng totoo ang bata. Lumabas si Lolo Pedro sa aming bakuran at kinuha ang itak. Kasabay nun ay lumabas na din ng aming bahay ang aking magulang na mukhang nagising sa kanilang pagkakatulog. Tinanong ni Lolo Pedro ang matandang lalaki kung totoo ang paratang sa kanya ng bata. Umiling-iling ang matandang lalaki at depensahan ang kanyang sarili. Nabanggit pa niyang kamag-anak niya ang bata at gusto sana niya itong himuking umuwi sa kanilang bahay. Pero umalma ang bata at sinabi niyang hindi niya kamag-anak ang matandang lalaki at kitang-kita niya na kinain nito ang kanyang kalaro bago pa siya balingan nito. Sa pagkakataong yun ay umusal ng kataga si Lolo Pedro at tila na kuryente ang matandang lalaki buhat sa kanyang kinatatayuan. Binantaan siya ni Lolo Pedro na kung papatayin nito ang bata at gagawa pa ng karahasan sa aming lugar ay mapipilitan siyang kitilin ang buhay nito. Malakas ang kutob ni Lolo Pedro na aswang ang matandang lalaki at posibleng ito ang pumatay at dumukot sa mga bata sa tuwing sumasapit ang gabi. Kahit na namimilipit sa sakit ang matandang lalaki, ay nakiusap ito kay Lolo Pedro na kung maaari siyang bigyan nito ng ikalawang pagkakataon para mabuhay. Inamin niyang siya nga ang pumapatay sa mga bata para mabuhay siya araw-araw. Ayaw pa niyang matapos ang buhay niya sa mga sandaling yun, kaya nangako siyang magpapakalayo-layo at hindi na kailanman magpapakita. Sa puntong iyon ay tinanggal ni Lolo Pedro ang orasyon sa katawan ng matandang lalaki at hinayaan niya itong makaalis. Nagmamadaling hinila ng lalaki ang kanyang kariton at naglaho ito sa mayayabong na punong kahoy. Samantala, pansamantala na muna naming pinatuloy ang bata sa aming bahay. Inalam namin buhat dito kung ano ang tunay na kaganapan bakit kamuntik itong mabiktima ng matandang lalaki. Batay sa nakalap naming impormasyon sa bata, nagpakilala siya sa amin bilang si Michael na nasa 9 na taong gulang. Medyo malayo ang kanilang bahay. Bandang 6:00 ng hapon ay naglalaro pa sila ng pinsan niyang si Romel at napalayo sila sa bakuran ng bahay. Nasumpungan nila ang matandang lalaki na may sudlong na kariton. Niyaya sila nitong sumama sa kanya kapalit ang mga dala nitong candy, kaya naman sumama silang dalawa at sumakay siya sa loob ng kariton. Dumako sila sa kasukalan at doon ay wala ng ibang tao sa paligid. Nagbagong anyo ang matandang lalaki at humaba ang kanyang dila. Sinakal niya si Romel at nakatalon naman si Michael sa loob ng kariton. Nagmamakaawa siya sa matandang lalaki na pakawalan si Romel, subalit lalo nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa bata at sinipsip niya ang laman ng bibig nito gamit ang kanyang mahabang dila. Pagkatapos ay pinugot ang ulo at sinipsip ang utak. Sumigaw si Michael at tumakbo ng mabilis. Kaagad naman siyang napansin ng matandang lalaki, kaya sinundan niya ito hanggang sa makarating sila sa aming bahay. Pinayuhan ni Lolo Pedro na matulog na si Michael at sa kinabukasan, sasamahan namin siya na ihatid sa kanilang bahay. Ganoon nga ang nangyari. Sa kinabukasan, pinag-almusal namin si Michael. Pinaligo at pinahiram ko siya ng mga luma kong damit noong bata pa ako. Mabuti naman at meron pang nagkasya sa kanya. Inihatid namin ni Lolo Pedro si Michael, pero nalungkot siya sa sinapit ng pinsan nito. Nagluksa ang pamilya ng kanyang pinsan sa sinapit nitong kamatayan sa kamay ng aswang. Simula noong araw na iyon ay hindi na namin nakita pang muli ang matandang lalaki nga may sudlong na kariton. Marahil ay tumupad ito sa kanyang pangako para sa sarili niyang seguridad. Bumalik sa pagiging mapayapa ang aming lugar. Wala nang mga bata ang nababahalang lumabas ng bahay tuwing gabi at kahit mga trabahador na inaabot ng dilim sa daan.
Hindi na sila nangangamba sa mga aswang sa paligid. Nagpatuloy pa rin sa panggagamot si Lolo Pedro at nagbalik naman ako sa Pampanga para may pagpatuloy ang aking pag-aaral. Nakahanap naman ako ng maayos na boarding house kung saan wala na akong nakasamang aswang. Mababait ang aking mga naging kasamahan sa boarding house at komportable akong makisama sa kanilang lahat. Makalipas ang ilang taon ay nakatapos ako sa pag-aaral at nakahanap na din ako ng kasintahan. Di naglaon ay nakapag-asawa at nagkaroon na din ako ng mga anak. Lumugar na ako sa isang simple at tahimik na pamumuhay. Matagal nang namatay si Lolo Pedro pero naipagpatuloy ko ang kanyang misyon. Naging isa akong nurse sa ospital sa Maynila kung saan ako nakipagsapalaran matapos ko makapag-aral sa Pampanga. Nakatulong ako sa mga taong may sakit at kahit na antigot na katabi sa maayos na lagayan ang sagradong langis ni Lolo Pedro, ay iniingatan ko iyon sa matagal na panahon. Hindi ko na lang nagamit pero malaki ang epekto noon sa aking buhay sapagkat nabigyan ako nito ng kaligtasan sa mga aswang at nalunasan ang mga simpleng sugat, sakit at pananakit ng aking buong katawan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Eduardo.